Every day begins like any other. Ordinary moments, quiet routines, and simple tasks you never think twice about. Until suddenly, something feels wrong. A face begins to fall, a sharp pain strikes out of nowhere, a hand grows weak, and in a single moment, the body starts to fail. This is how stroke begins. It happens without warning, to anyone, anywhere, anytime. And when it strikes, every minute counts. Stroke is one of the top causes of death and disability in the Philippines. And yet, many still do not know what it looks like, how to prevent it, or how quickly it changes lives. Stroke occurs when blood flow to the brain stops. It may be due to a blocked blood vessel, which happens in ischemic stroke, or a ruptured artery, like in hemorrhagic stroke. Without oxygen, brain cells die within minutes. Thus, it is important that we know its indicators. Smoking, poor diet, stress, and lack of exercise significantly increase stroke risk. Together with limited access to healthcare, the danger becomes even greater. The Philippine Statistic Authority reported earlier this year that stroke remained as the third leading cause of death in the Philippines. Although thousands more survive, they live with long-term disability. Studies show that 80% of strokes can be prevented, but real stories reveal why awareness is still low and why early action is often delayed. Sir Ronald was a teacher in a public school in Olango Island, Cebu. He suffered from stroke last 2014 and has recovered from it. However, the paralysis in the right side of his body is a reminder of how his life had changed because of that illness. Ako din si Ronald Albestudio, a teacher of Kawi Elementary School, grade 6. That was 2014. Ingon man ang barangay mag-MC sa event, fiesta niya coronation. So ingon din ko nga, oo. Niya pagkahapon, ingon po nga, sir, wa kuno sila mga kuan, kang draft ba para MC. Di naghimo ko. Pagkakuan na to, mga 3:30, so sakit akong tagkugo, sakit na, asa nga hinudi na lang nga, human ang kuan, ang klase, hinudi na ko. Niya, pag panihapon, di ko sa akong asawa nga, matugo sa ako kay alas 9 siguro, mahuman, sugod siguro ang kuan, ang event. So ako mga katugay, abot man ang inanak nako, nagdasyang anak, nga usa sa mga candidate dito. Unya ang ako sang anak nga say ninyo mausad ang konsorte. Mato sa gisod na sa istorya di na humana di nga doon na sa kuan kanang sa baylihan. Tawag ko sa una, may tingog ba nga nigawas pag kuan na to, wa naman ikaw duha nga tawag kay wa man din ang kuan ang gitawag. Sus, wa na tingog gawas, wa gyud tingog. Sinyas na ko nga muuli na ko kay wa gyud tingog. Tapos pagabot din na sa ilan ng akay, wa na kuan kanang di ako nakita niya ang mataw nga kuan may mga katalahuran yung ko okay unsa asa man uli ko kay ano gyud ito pati akong misis kay nagkuam siya kung unsa kuno nga tabo. Tapos kukubra kong akong misis
Diingon ko nga, Lord, kung imo gani kung kuhaon karon sa pabutag gid ko sa bahay. Karon di pagkuan pagkuan na gusto na ko ang kuan portahan. Tapos nakulaps na. Wa na ko kabawa pa. Sinis man ko nga kung natulog ko no sa hospital. Patay yun, na patay niya pagkakuan, pag 4 days, may nanganhan na mga kuan, mga bisita, kuan na, di ko kailan nila. Kay na amnesia gud to ko for 1 month, amnesia. Ako maguwang hinari sa kuan sa Cebu nya yun siya nga ingon siya nga day tuduan ta ka kung saan pag kung kuno sa mga kuan kay kuan man akong maguwang ka ng reflexologist man ako maguwang siya nga hindi ko kumauwa na yun dahil siya nga kay baw kaligi anti nga ni udi na kami diri kay maumon ni gapon wa koy tingog niya kuan moto nga kada adlaw nga do sa dagat ana ang mga silingan dinhi kay may mga kuan may mga gamit mga pahom sa ako wheelchair gang kanang para pagkalibang kuan jud din kuan gyud sa mga tao ba nya moto nga pagka June, July, August nakalakaw ko kay may kuan man ingon ko sa kong asawa nga higting adto sa kuan wag dadan bang higot nito so gihigot nito nga so dandan na to so aringit pagud kay kuan pa kanang masupukit isud kay wa gud kay ako'y trabaho ako misis diri kuan pod ganang nagtudlo pero preilim pagkahuman na do nga na isok na yung mandayon ko nga di man ka mao kuan musuwat kuan gid ko nagpractice nga wala maka kuan asa nga kasuwat ko ana pero gani magdisod gani sa kanang leksihay na di ko makakuan nga dumig doktor niya gi kuang gid din na ako gi kana kung kanang blood pressure ba nga mamubo gud ang iyang kuan until nga na kuan adto na namubo na niya nagbalik na kay gi kuan mo kog physically fit pero pag abot dinhi gi preilim ko para kuan gid akong kuan ba kay ang una gani hiwi akong tambag sa mga tao nga na kuan na sa hypertension nga unta nga magkuang maintenance kada adlaw bisan pa og wala sila makagi og stroke mag-maintain ko bila kung kuan na high blood. Real stories remind us that stroke affects not only the body, but the entire family. Recovery is long, expensive, and emotionally heavy. That's why prevention, not treatment, must be the community's top priority. We have national programs for hypertension, diabetes, and stroke care. But many barangays still lack regular checkups and health education. Bantay BP aims to prevent stroke through free weekly blood pressure checks, lifestyle workshops, and fast awareness sessions. We start with baseline surveys, implement weekly monitoring, and conduct educational activities. Everything is documented, monitored, and evaluated. Stroke can take lives in seconds, but knowledge can save them. Together, we can protect our families, our neighbors, and our community.
Because in the fight against stroke, every minute counts. Be fast, save lives.